Magandang araw muli sa ating lahat. Okay ba ang araw natin ngayon? Mabuti naman at muli tayong nagkasama-sama sa ating araling Module 5, Prinsipyo ng Subsidiarity. Handa na ba kayo? Ikalawang linggo, ikalawang araw. Mga inaasahan. Matapos mong aralin ang module na ito, ikaw ay naasahang na ipapamalas ang pag-unawa kung bakit may prinsipyo ng subsidiarity. Isasagawa ang isang proyekto na makatutulong sa isang pamayanan ng sektor sa pangangailangang pangkabuhayan, pangkultura at pangkapayapaan. Unang pagsubok. Basahin mabuti ang pangungusap at unawain ang mga tanong. Piliin ang pinakaangkop na sagot. Alin ang nagpapakita ng pag-iral ng prinsipyo ng subsidiarity? A, B, C, o D? Meron kayong 5 segundo upang ito ay sagutin. Ano ang tamang sagot? D. Pagtulong sa pamamahagi ng relief goods. Pangalawa, alin ang nagpapakita ng hindi pag-iral ng prinsipyo ng subsidiarity? A, B, C, o D? Tamang sagot, C. Pangatlo, pagsuporta at pagtulong ng pamahalaan sa mamamayan upang umunlad. A, B, C, D. Ang sagot ay B. Prinsipyo ng subsidiarity. Pang-apat, ahensya ng pamahalaan na sumusuporta sa pangangalaga ng kalusugan. A, B, C, D. Alam na alam niyo yan. Ang sagot ay C, Department of Health. Pang-5, ano ang hindi dapat pairalin ng isang anak sa loob ng tahanan? A, B, C, D. At ang tamang sagot, B. Pagkukomputer sa pinagdang aralin. Ngayon, sino sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos? Wow, magagaling! Para sa ating balik-aral, alam kong ito'y alam na alam nyo. Ayusin ang sumusunod na grupo ng mga letra upang makabuo ng tamang salita. Una, na buong gawin ng pamayanan. Ano kaya yan? Unang sagot, kultura. Pangalawa, alituntunin o patakaran. Wow, alam na alam nyo. Ang sagot ay batas. Pangatlo, paraan ng pagsasaayos ng lipunan. Ano yan? Pampolitika. Pang-apat, hawig sa barkadahan. Yan, alam na alam. Pamayanan. Pang-5, tumutulong sa mga taong sama-samang naninirahan sa isang organisado na may isang batas, tradisyon at pagpapahalaga. Ang sagot, ano yan? Ang sagot, para sa ating aralin, prinsipyo ng subsidiarity. Bago natin ito ipagpatuloy, may ilan lang akong paalala. Muli, maging handa sa ating aralin. Iwasan ang makakakuha ng iyong atensyon sa ating pag-aaral at maging komportable sa iyong pwesto o kinalalagyan. Simulan na natin. Ang lipunan ay hindi pinapatakbo ng iilan. Kailangan pa rin ang pakikilahok, pakikipagtulungan, pakikisa ng taong bayan. Gawin ang kanyang kayang gawin
at ng bawat isa. Maaaring mahusay ang ating pinuno, ngunit kailangan pa rin niya ang katuwang upang maisagawa ang malaking proyekto ng may kahusayan. Ang proyekto ng pinuno ay hindi para lang sa kanya. Ito ay para rin sa kanyang pinamumunuan. Ano nga ba ang prinsipyo ng subsidiarity? Tutulungan ng pamahalaan ang mga mamamayan na magawa nila ang makapagpapaunlad sa kanila. Sisiguraduhin na walang hahadlang sa kalayaan ng mga mamamayan mula sa mga pinuno sa pamamagitan ng pag-aambag sa estado ng kanilang puwis, lakas at talino. Sabay ang ugnayang ito sa prinsipyo ng subsidiarity at pagkakaisa o solidarity na pangunahing kondisyon upang maging maayos ang lipunan. Kaya't hindi mula sa itaas patungo sa baba ang prinsipyo ng mahusay na pamamahala. Kailangan ng kooperasyon ng nasa ibaba upang masuportahan ang nasa itaas. Gagawin ng mga pinuno ang mga gusto ng mga pinamumunuan at ang pinamumunuan naman ay susunod din gaya ng kanilang pinuno para sa kabutihang panlahat. Halimbawa ng mga kagawaran ng pamahalaan na tumutulong sa pag-unlad ng mamamayan. Tingnan nating mabuti. Ilan lang ang mga kagawaran na ito na tumutulong talaga sa ating mga mamamayan, lalo na ngayong pandemya ng COVID-19. Prinsipyo ng subsidiarity sa pamilya, barangay at paaralan ay nararapat lang pairalin sa pamamagitan ng paglilinaw sa mga kasapi ng pananagutan sa bawat isa. Tulungan ang mas bata at mahina sa kanilang kakayahan na maisakatuparan nila ang kanilang tungkulin. Huwag gawin ng matatanda ang dapat gawin ng mga bata. Ganyakin sila na tumulong at tapusin ang mga aniatang nagawain para sa kanilang kakayahan. At higit sa lahat, tulungan ang mga kasapi na paunlarin ang kanilang potensyal na kakayahan. Pagkukusa at pagkakaisa sa komunidad, kaayusan at kapayapaan ay susi sa kalayaan sa paggawa ng walang takot sa kanyang kapaligiran. Paglinang at pagmamahal ng mga taong bayan ay tungo sa pag-unlad at pagbabago sa isang individual. Ngayon, pag-usapan natin ito, mga hadlang o hindi pagpapairal sa prinsipyo ng subsidiarity. Una, walang pagkukusa. Pangalawa, pagiging makasarili. Pangatlo, kawalan ng takot sa Diyos. Pang-apat, walang pagpapahalaga at pagmamahal. Panglima, matinding pagnanasa sa kapangyarihan. Ayan, alam ko na hindi kayo yan. Sabihin nyo nga, hindi ako yan. Tama, hindi kayo yan. Ang bawat individual ay hindi uunlad sa kanyang sarili lamang. Makakamit lang niya ito sa organisadong pamahalaan o pangkat tulad ng mga pangangailangan pangkabuhayan, pangkultura at pangkapayapaan. Pagtutulungan ay napakahalaga lalo na sa panahon ngayon na mayroon tayong pandemya dulot ng COVID-19. Ang bawat ahensyang nabanggit ay napakalaking tulong ang naihatid sa bawat mamamayan. Malaki ang iyong maiaambag sa pag-unlad ng ating lipunan, maging instrumento sa pagpapaunlad ng lipunan, hindi sa pagbagsak nito. Diba? Okay yan? Wala, kailangang magtulungan. Sagutan natin to. Titik A, magbigay ng 3 pagtulong na nagawa ng pamahalaan sa mamamayan sa panahon ng pandemya dulot ng COVID-19. At titik B, 3 pagtulong na nagawa ng mamamayan sa kapwa mamamayan sa panahon ng pandemya dulot ng COVID-19. Meron kayong 10 segundo upang ito ay sagutin. Ngayon, sagutan na natin. Titik A, pagtulong na nagawa ng pamahalaan sa mamamayan. Una, sino sumagot niyan?
magaling. Tama, pagtulong ng DepEd sa edukasyon ng mag-aaral. Pangalawa, pagbibigay ng ayuda ng DSWD. Karamihan sa pamilya talagang binigyan ng ayuda ng DSWD. Pagtulong ng DOH sa mga may sakit. Mula noon hanggang ngayon, pagtulong ng ating pamahalaan ay hindi nawawala. Pagtulong na nagawa ng mamamayan sa kapwa mamamayan. Una, pagsusuot ng face mask. Makakatulong ba tayo? Oo. Paglilinis ng paligid. Sino rito ang tumutulong sa paglilinis ng paligid? Tama, upang tayo ay makaiwas sa sakit. At panghuli, hindi paglabas sa tahanan. Tama yan. Habang may pandemya, dapat tayo manatili sa ating tahanan, magsuot ng face mask at laging maglinis ng paligid. Okay? Tama po lahat ang inyong kasagutan. Sa ating paglalahat, basahin natin. Isulat ang tamang numero sa loob ng puso kung may pagpapairal ng prinsipyo ng subsidiarity at sa tatsulo kung hindi pagpapairal sa prinsipyo ng subsidiarity. Una, basahin natin pagkukusa at pakikiisa sa komunidad. Pangalawa, pagiging makasarili. Pangatlo, kawalan ng direksyon sa buhay. Pang-apat, kalayaan sa paggawa ng walang takot. At panglima, pagtulong sa pamimigay ng relief food sa taong bayan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang ito ay sagutin. Magbibilang ako. 5, 4, 3, 2, 1, ting! Okay, ngayon sagutan natin ano-ano ang tamang sagot sa puso. Tingnan natin. 1, 4, and 5. Tama ba kayo? Wow, magagaling. At sa tatsulok, hindi pagpapairal sa prinsipyo ng subsidiarity. 2 and magagaling. Lumako tayo sa pagpapahalaga. Ang prinsipyo ng subsidiarity ay mahalaga sa pagpapaunlad ng isang matibay na matatag na pamilya at pamayanan. Ano ang iyong gagawin? Magkwento ng mga karanasan mo sa panahon na ang lahat ay naka-ECQ o Enhanced Community Quarantine. Hindi ka makalabas sa iyong tahanan. Ano-ano ang iyong mga ginawa at naisip? Ano ang naging aral at obserbasyon mo sa iyong paligid? At paano nakatulong ang pamahalaan sa iyong pamilya? So, ang gagawin, kwento mo. Hindi kwento ng kaibigan mo o kwento ng kilala mo. Kwento mo ang karanasan mo. At ngayon, iiwan ko sa inyo ang gawain ito at ito ay ipapasa nyo sa susunod nating pagkikita. At tandaan, yung mga aralin natin, patuloy niyong pag-aralan, basahin yung mga worksheet na dapat niyong sagutan. Naintindihan po. At ngayon, sa ating pagwawakas, meron pong katanungan, paglilinaw patungkol sa ating araling prinsipyo ng subsidiarity o pagtutulungan. Kung wala na, patuloy kong iiwan sa inyo na palagi tayong tumulong sa ating kapwa, iabot ang iyong kamay sa mga nangangailangan. Dahil ang prinsipyong ito ay napakahalaga. Matutulungan mo yung kapwa mo at matutulungan ka ng iyong kapwa. At kung wala ng katanungan, dito nagtatapos ang ating arali, prinsipyo ng subsidiarity. Maraming salamat muli hanggang sa muling pagkikita. Paalam!